Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action. Tanong ng Pilipino sa Hong Kong. Pwede po bang tanggalin as beneficiary ang asawa? May record na po siya sa barangay with the mistress at may PAO po bang mag-handle ng legal separation? Doon sa SSS at saka sa pag-ibig. Nasa batas mismo ng SSS na yung beneficiary, yung asawa. Wala man sa batas ng pag-ibig, pero both in SSS at pag-ibig, meron silang rules and regulation. At nakalagay doon, kung papalitan mo na ang spouse mo as beneficiary, kailangan may proof ka na na-dissolve ang inyong marriage, o kaya, ibig sabihin na anal, o kaya kayo'y nagkaroon ng legal separation, or kung yumaon na yung asawa. So, hindi mo basta mapapalitan iyan. Protection din kasi na mag-asawa yun eh, no? So, alam ko na kapag kayong asawa ay nagkaroon ng iba, gusto mong tanggalin, di ba? Pero yung iba naman kasi, parang yung kanilang number 2, ang nilalagay na beneficiary. Kaya yung batas actually protects yung asawa to be there, no? So, nagtanong ka na rin kung PAO ay pwede mag-handle ng legal separation. Kasi obviously, kino-consider mo na yan. At pag nagkaroon ng legal separation, yan na ang pwede mong ipakita sa SSS para palitan yung beneficiary. The answer dun sa PAO, yes, under 2 conditions, pwedeng i-handle ng PAO ang legal separation ng isang humingi ng tulong sa kanila. First, yung test kung indigent, di ba? May income yan. I-flash na lang namin kasi kung taga Metro Manila o hindi. At secondly, yung merit, no? Kung mapapakita na talagang this will be pursuing justice at makakatulong. Mga di mapanatag na tahanan, agarang inaksyonan sa Cayetano in Action 2.0. Biyanan ko, pinagmalupitan ako. Hindi tanggap ni Aling Milagros na ang napangasawa ng kanyang uniko iho ay si Juan, isang babaeng may 2 anak na sa pagkadalaga. Kaya naman mga mura at pananakit ang inabot ni Juan sa biyanan tuwing sila'y magkakabanggaan. Habang tumatagal po, doon ko na po nakikita yung ugali niya. Ayaw niya na po sa akin. Kung naghahanap buhay po, hindi niya binibigyan ng pera. Sinusugal niya po. Tandaan, di kita kaya tanggapin. Nga daw po ako eh. Kaiyan niya, kaiyan ko rin. Ang asawa at ang biyanan nagharapan sa face-to-face. Perwisyong tindahan, inalmahan. Ang payapang tahanan ni Juanito nabulabog nang biglang nagkaroon ng tindahan sa likod ng kanyang bahay. Ang usok ng mga naninigarilyo, ang ingay ng mga nagiinuman, perwisyo ang dulot sa kanya at sa buong niyang pamilya. Kaya napuno na si Juanito at lumapit sa atin. Ang payo ni Kuya Alan, alamin. Flight attendant at ang pangarap niyang bituin, aabutin. Mga tips at advice kay Kiel Gonzalez, isang FA na nagsisikap para maging mas malaking artista. Iisa-isahin sa Ask Boy Abunda. At si Rose, isang OFW na nagtagumpay sa Hong Kong, bumalik sa Pinas. Ang tulong niya sa mga kapitbahay, libreng gulay sa kanyang Natural Organic Garden Inc. Ang anlipita sa payatas ni Rose Dalina, kikilalanin sa salamat. Solusyon, inspirasyon at aksyon. Lahat yan dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0. Maraming salamat PMPC Star Awards for Television sa pagkilala sa Cayetano in Action with Boy Abunda bilang Best Public Affairs Program at Best Public Affairs Program Hosts. Ang parangal na ito ay magiging inspirasyon upang ipagpatuloy ang aming simpleng prinsipyo: honoring God, building communities, and transforming the nation. Sa ating mga kababayan at mga pamilyang nagtiwala at nagbahagi ng kanilang mga kwento, salamat po. Kayo po ay bahagi ng tagumpay na ito. Muli, maraming salamat PMPC, para ito sa Diyos, sa bayan at sa bawat Pilipino.
Joan, sa kasalukuyan, ikaw ay nagtitinda pa rin sa palengke? Hindi na po kasi ako makapagtinda kasi po si nanay na po nandun eh. Oh, pero dati ang inyong usapan ay si Nanay Milagros ay hanggang alas 3 ng hapon. Opo. Pagkatapos noon, kayo'y Kami na po. sasalitan, kayo naman. Anong nangyari? Eh, gusto po kasi din nanay, siya na lang po lagi Nag-stay na lang po ako sa bahay para wala na po masyadong gulo. Joan, nung nagpakasal kayo ni Roger, alam mo na noon na ayaw sa'yo ni Nanay Milagros. Nung una naman po, mabait naman po sa akin si nanay, Tito Boy. Habang tumatagal po, doon ko na po nakikita yung ugali niya, ayaw niya na po sa akin. Kasi nga po, may anak po ako sa una. 2 po. Daw po ako, sabi niya sa akin eh. Ganon din naman po yung anak niya, nakilala ko, may anak din. Ano ang kwento? Nung nagsama po kami ng asawa ko, si Roger, mabait po siya sa akin, sinanay, tanggap niya ako. Nung nalaman niya kung may anak na ako, pupunta na yung mga bata sa bahay. Doon na po siya parang nagtanim na siya sa akin ng sama ng loob. Sabi sa akin, hindi kita kaya tanggapin. Dahil may anak sa una. Ito po yan, Tito Boy. Hanggang sa nagalit na po ako, nagagalit na rin po ako. Pero iyak lang po ako. Sabi ko sa kanya, na hindi niyo ba ako kayang tanggapin? Sabi sa akin, hindi talaga. Andiyan pa nga po yung binabato niya ako ng bote. Nagsasalita ako lang hindi magaganda, masasakit. Isinusumbong mo ba sa kanyang anak, si Roger, ang iyong Sinasabi ko po. Lahat itong mga sinasabi, anong sabi ni Roger? Nagagalit po yung asawa ko. Bakit daw hindi ako matanggap ni nanay? Wala po kami siyang magawa kasi doon po kami talaga nakatira sa bahay ni nanay. Hanggang ngayon? Opo. Si Roger ba ay mag-isang anak? Hindi po. Pero sa mga anak, si Roger lang ang nakatira sa bahay ni Hindi nanay? rin po. Marami. Pag kayo'y nag-aaway, nagkakapisikalan, may mga panahon ba na lumalaban ka? Nung one time po, Anong nangyari? nung nabusan po ako ng tubig na mainit sa kamay, Dahil sa ginagawa niya sa anak ko, hindi niya bigyan ng pera. Pag nanghihingi ng pera, ayaw niyang bigyan. yung pagkaano niyo po sa sinabihan niya ako hindi maganda, nagalit na po ako. Nakapagsalita po ako na hindi maganda. Hawak ko yung termo nun, ibus niya sa akin sa kami sa braso talaga. Anong ginawa mo? Umiyak pa ako hanggang sa nagkabarangay. Baka magpakabot kami. Ibig sabihin, lumaban ka ng pisikal. Opo. Totoo ba na meron ding kinalaman ang pera dito sa inyong pag-aaway ng iyong mother-in-law dahil yung kinikita ni Roger ngayon ay hindi na nabibigyan si Nanay Milagros at napupunta na sa'yo? Opo. Dati po nagbibigay kami sa kanya. Nung nagkakaroon na po kami ng alitan ni nanay, ayaw na pong pabigyan ng asawa ko. Pero nagbabayad pa rin mga po kami ng kuryente. Para sa lahat o para lang sa konsumo ninyo? Sa lahat na po yun. So, naiintindihan mo na isa sa mga tampo ni Nanay ay kung noon sa kanya napupunta ang pera ni Roger nung nag-asawa sa'yo na. Opo, Tito Boy. Yung kwento noong namatay si Rosalinda, ang kapatid ni Roger, ano ang iyong bersyon? Marami po nagsabi sa akin na, Ate Jo, ba't may video okay? Parang niya kayo hindi namatayan siya. Saan nakaburol? Sa bahay nila? Sa bahay po. Okay. Kinausap si nanay, medyo may dating po yung boses ko sa lakas. Sabi ko, Nay, ano ba kako yan? Ginagawa niyo kako, may patay tayo, nakakahiya. Tapos sinigawan niya ako ni nanay. Natabig ko siya ng ganon. Ang sabi niya, nasaktan ko siya. Nag-sorry ka ba nung natabig mo? Hindi ko naman po kasi sinasadya po yun. Okay. Muli, hindi yun naayos. Hindi po. Meron ding kwento na ang isa sa mga anak mo ay nasaktan ni Nanay Milagros. Opo. Bakit nasaktan? Paano ang nangyari? Yung anak ko pong babae yun, nasa bahay po siya nun eh. Nagalit na galit po si nanay. Hindi ko po alam kung bakit siya nagagalit doon sa anak ko. Tinulak niya, ginawa niyang punching bag. Hindi po totoo po yan, Tito Boy. Dumating po ako yung time nila, umiyak lang tapos sinaktan niya. Doon na po ako, nagpakabot na po kayo ni nanay. Anak ko yun eh, sarili dugot at laban ko, sasaktan po sa harapan ko. Andun lang yung anak ko, nagkukwentuhan kami, tinawag yung anak ko, tapos bigla niyang nasaktan. Ilang taon ang anak mo nun? Dalaga po. Pero nagtanong ba ang anak mo, bakit ganito, Nay? Bakit bigla na lang ako kinagalitan? Nagtatanong po yung anak ko, sabi ko, anak, ano man dahil hindi tayo tanggap ng lola mo eh. Anong sabi ng anak mo? Umiyak po, nagsumbong kay Tito Roger nga. Saan niya lang, anak ko, Tito, ba't gano'n si Lola? Nagalit po yung asawa ko sa kanila hanggang nagmuraan sila mag-ina. Kasi kinampihan ng asawa ko yung anak ko.
Bilang asawa ko, pamilya ko na yan eh. Minahal ko yung mga yan. Pero may mga pagkakataon daw na di umano'y sinisiraan mo si nanay sa mga kausap mo. Hindi po totoo yan. Pag nag-uusap-usap po kasi kami ng mga kakilala ko, ano sabi, ba't Joan, ba't kumiyak? Kinagalitan ako ni nanay, naway na naman ako, yun lang naman po eh. Nasabi na ba sa'yo ni Nanay Milagros na bakit mo ko sinisiraan? Wala naman po kasi hindi po kami nag-uusap. Kahit nagkakasalubong, iisang bahay, hindi kayo nag-uusap. Tinginan lang po. Isa sa mga reklamo ni Nanay Milagros ay sugarol ka raw. Oo, inaamin ko po yun, pero nagsusugal po kami. Kami lang naman maghihipag eh. Halagang piso-piso lang. Hindi naman po kami nagpapatula ng 50, hanggang 10 piso nga lang po kami. Ayawan na kami. Okay, nakikinig, Joe, si Nanay Milagros sa ating pag-uusap. Ano ang nais mong mangyari? Gusto ko lang naman pumahalin ako ng nanay eh. Kasi wala po akong magulang mulat sa puli. Bata pa po ako, namatay na tatay ko. Ganon din po nanay ko. Tanggapin po nila ako. Naririnig ka namin? Maya ay kukonsulta tayo kay Ate Pia at Kuya Alan. Maraming salamat sa iyong tiwala sa Cayetano in Action. Nanay Milagros, pag-usapan natin itong reklamo ni Joan. Ano ho ang inyong naisabihin pagkatapos niyo pong marinig yung salaysay ni Joan? Opo. Kasi po, kaya ayaw ko po sa kanya dahil sa ginagawa niya sa anak ko na pag naghahanap buhay po, hindi niya binibigyan ng pera. Sinusugal niya po. Pero sabi niya kanina, yung sugal daw, sila-sila lang daw. Hanggang 10 piso lang daw yung kanilang tong-its. Hindi totoo po yan. Malaki yan po, inuubos yung pera. Kaya nagagalit yung anak ko sa kanya. Kaya ang ginawa ko sa kanya po, binuhusan ko ng tubig sa galit ko po. So, sino ang mga kasugal niya ho? Yung kapitbahay niya po. So hindi doon sa pamilya lamang? Hindi po. Meron mga kapitbahay? Opo. Sinungaling sila Risa Cararuco, tapos yung asawa ni Bunso, inamatay. Yan ang ayaw niyo po? Opo, yan ang ayaw ko sa kanya. Oo. Yung dalawang anak niya, hindi po naman sa anak ko. Yung anak ko, sabi ko gano'n, hindi mo naman anak yan eh. Ba't mo inaano yung dalawang bata? Inintindi mo, binibigyan mo ng intention kaysa akin. Sabi ko gano'n sa kanya. Nagagalit yung anak ko, palagi yung asawa niyang kinakampihan niya pag hinasabihan ko siya. Paano pamilya niya nga kami? Tinuring niya kaming pamilya eh. Nagsiselos ho kayo, nanay? Hindi naman ako nag-sales, kundi maski hindi ako binibigyan man lang dahil ako po wala na rin akong asawa. Maski pambili man lang ng hindi ako binibigyan. Kaya ako nagagalit sa kanya. Sabi ko, bigyan mo naman ako maski pambili ng bigas. Parang baliwala lang ko, hindi ako iniintindi. Kasi doon naman sa usapin na may 2 anak si Joan, meron din naman anak, di ba? Si Roger. Kaya lang anak ni Roger po, hiwalay po sa kanya, nasa Mindanao. Kasi yung asawa niya po, namatay na. Pero totoo ho ba na sinasabi niyo po, nanay, sa mga tao na si Joan ay puta? Ay, hindi po, wala po akong sinasabi. Narinig niyo ho yan kanina? Oo, sinabi ko po, ay wala akong sinasabing ganyan sa mga tao. Dahil kahiyan niya, kahiyan ko rin, di ba po? Sinungaling ka talaga, napakasinungaling mo. Asawa din pa niyang anak ko, ba't ko sasabihan? Oo. Pangit po yung gano'n, di po? Nanay, yung nangyari naman noong libing ng iyong isang anak, si Rosalinda, Opo. totoo ho ba na kayo nagtatawanan, na parang walang patay, kayo ho ay nagbibiruan ng iyong mga kaibigan, kaya napagsabihan daw niya kayo? Kasi yung mga pamangking ko, nag-ano sila ng video okay, sinaway ko sila po, Tito Boy. Okay. Kaya tumigil po sila. At Hindi po nasagi ka totoo raw po niya yan. nung gabing yon? Opo, nasagi niya po ako, muntik na ako matumba. Pero hindi daw niya sinasadya na ikaw pala ay nasagi. Doon ako sa likod niya, Tito eh. Sinamay ko, ba't mo ko hindi naman ako kumakanta. Pero sa iyong isipan ay parang nanadya si Nananadya siya Joan na doon para sa... matalag matutumba na ako, Tito, sa Okay. ginawa niya sa akin. Sa mga bagay na ganito, pag nangyayari, nalalaman ni Roger, anong sinasabi ng iyong anak? Wala po, parang hawak sa lig po. Maski anong gawin ng asawa niya, baliwala lang.
Pag-usapan natin ho yung pwesto sa palengke. Opo, ayan. Sabi sir. niya ay hindi na lang daw siya nagtitinda dahil gusto niyo raw kayo na lang doon. Hindi totoo po yun dito. Lunes hanggang Merkulis sila, panggabi. Tapos susunod yung anak ko na babae, Huwebes hanggang Biyernes. Yung isa naman na panganay ko, Sabado, Linggo. Yung palitan nila panggabi lang po yun. Lahat sila panggabi dahil ikaw ang pang-araw. Opo. Hindi totoo na ayaw mo Ay, hindi po. bigyan sila ng pwesto. Ay, hindi po. Itong mga pwesto ba, nanay, nag-uupa kayo? Hindi po. Libre lang po. Palengke? Hindi po. Sa may creek. Okay. Hindi ko sila pinagbabawalan, Tito. Mas tinutulungan ko pa nga sila. Kailan ka tumulong? Kahit nga utang ayaw magpautang ng pera sa amin eh. Pag wala silang Okay. pampuhunan, dinadagdagan ko. Pag wala silang punan, dinadagdagan mo? Ito, nanay, pera mo ng punan mo, kulang ko, ano puhunan ko. O sige, ito, bibigyan ko. May isang beses daw na di umano'y nasaktan nyo ang anak ni Joanne. Totoo ho ba ito, Ay, hindi po, nanay? totoo po yan, Tito Boy. Pinagtulungan pa nga nila akong dalawa. Napakasinungaling mo, Nay. Physical? Opo, talagang nag-ano po ako, ang ginawa ko po, lumaban po ako. Sabi ko, sige, pagtulungan niyo akong dalawa mag-ina kayo. Ang ginawa ko, Tito Boy, kumuha ko ng kawib yung paghatahin ko sila kasi pagtutulungan nila ako eh. Yung anak ko, tsaka yung pamangking ko, nag-uusap sila. Ngayon, ba't niya ako pinagtatawanan? Sabi, hindi ka pinagtatawanan. Nag-uusap lang silang dalawa. Sabi ko gano'n. Pagka nagalit na sa akin, Tito Boy, at pinagtulungan nila akong mag-ina, yun, sinabong ko doon sa asawa niya, sa anak ko. Sabi ko, yung asawa mo, tsaka yung anak niya, pinagtutulungan nila ako. Sabi ko gano'n. Anong sabi ni Roger? Sabi naman sa ni Roger, ba't niyo pinagtutulungan si nanay? Masok na nga kayo. Ba't yung ganyan ginagawa niyo sa magulang ko, pinagtutulungan niyo? Sabi ng anak ko, sir. Okay. Tito Boy nagalit, pumasok na sila sa loob. Kinampihan ka ni Roger. O kinampihan ako po dyan nung pinagtutulungan Kasi sabi niyo nila po hindi ka kinakampihan. Opo. Pero dito sa pagkakataong ito, kinampihan ka ni Roger. Kinampihan ako dito nung pinagtutulungan na nila akong mag-ina. Nanay, ilang taon na po kayo? 71 na po ako ngayon. Oh, nanay, kayo 71 na po. Opo. Kayo nakatira sa isang bahay kasama si Joanne at saka si Roger. Medyo may kaguluhan. Anong dasal niyo po, nanay? Ano po ang nais niyong mangyari? Gusto kong magkasundo-sundo kami. Kaya nga lang minsan, hindi ko maintindihan siguro, parang nagmamatag. Pwede ba yung Tito Boy, na ako pang manunoy magulang, dapat silang manuyo. Dahil anak sila, hindi ako. At pag ikay sinuyo, ikay bukas. Opo, bukas naman sa kalooban Oo, ko. bukas ang iyong kalooban at puso. Opo. Kaya ko naman silang patawarin kung manunuyo sila sa akin na ako ba ang manunuyo. Naiintindihan ko po. Maya lamang ay makakausap po natin si Kuya Alan at Ate Pia. At ang dasal ko rin po ay sana ay magkasundo-sundo Opo, magkasundo-sundo. para may katahimikan, lalo na ngayon na Totoo. darating ang Kapaskuhan. Opo, totoo po. Oo. Usap tayong tatlo kasi we care about people who appear sa show. I mean, ang buhay nyo matters to us. So, hindi to mapagbati lang o mabigyan lang kayo ng legal advice. Having said that, pagka malalim yung sugat, hindi isang araw lang gagaling yan. Opo. Diba? So, nanay, kasi bago ka pumasok, tinanong ko kay Joanne, Joanne, ano bang gusto mo? But sa isang salita, ang gusto niya sa maayos na. Opo. Ang sabi naman ni nanay, nung naghingi ka ng sorry, pumuo siya, pero wag nang maulit daw. Kumpisahan ko na lang ganito, Joanna, kung may mali man si Nanay Medi, kaya mo bang tanggapin na siya nanay? Kasi naman po, sa tulad ko, kuya, na makipakula ako magulang. Gusto ko po gano'n nanay. At gusto mo siyang maging nanay mo. Opo, yung magtutuwid po pa sa akin sa mga mali ko, gano'n. Payag ka bang maging anak si Joanna? Opo. Oo. Paano tayo mag-umpisa muli? Gusto ko po ba yung, kuya, yung maramdaman ko po talagang importante sa tao, yung magmahala, di po ba? Magkasundo, yung pag mayroong mga problema, pag-usapan. Tama ba ako na isang ugat ng hindi pagkakasundo
eh yung kahirapan. Kasi sabi ni nanay, parang nakikipag-agawan sa pwesto. Isa na po yun. Pero pag nagkapera ka naman, sinashare mo naman kasi yung bahay naman, kay nanay yung bahay, Opo, tama ba? sa kanila po. So, ibig sabihin, hindi naman niya pinagkakait. Kasi pag pinaalis kayo lahat, pwedeng iparenta ni nanay yung ibang kwarto, kikita din siya ng mas malaki. Di ba? Opo. So, ibig sabihin, hindi mo naman masabing nagsuswapang si nanay. Di ba? Tapos, sila naman, nay, siyempre, gusto lang naman kumita dahil may anak din. Gusto ko lumakikita nyo. So, gusto namin sa show makatulong sa inyo, pati sa pangkabuhayan. Kaya lang, ayoko naman kasi na parang ang lumabas. Naintindihan ko na hindi pera ang pinaglalabanan nyo. It's more of yung dahil sa kahirapan, nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Ang problema, nawawalan ng boundary. Kung gusto mo talagang makipagbate, kailangan may cut-off. Ibig sabihin, puputulin mo na, wag ko munang iisipin lahat ng nakaraan, ang titignan ko na yung kaharap. Parang nay, gusto nyo ang respeto bilang nanay nandun. So, kaya nyo bang ipangako naman, nay, na kahit anong galit mo sa kanya, wag mo siya sasaktan. Kasi yung salita, mas masakit minsan sa sa sampal. Ang words kasi matters Di ba? So, kung halimbawa, kahit anong galit mo, kung nanay ang tawag mo, nay, kahit anong inis mo, may po ka pa rin, mapapakita kay nanay na respeto mo. Sa dami din naman ng games, Scrabble, chess, kung ano-anong game, kung si nanay na iinis doon kasi tingin niya sugal, baka mapagbibigyan niyo siya na iba na lang ang laruin niyo. Siyempre, wag naman unreasonable yung rules mo, nanay, pero paramdam din naman natin kay nanay na dahil bahay niya yon, di ba, susunod. Pero ikaw na kasi mismo nagsabi, naghanap ka nanay na itama ka. Apa. So, mag-isip kayo, ano bang kabuhayan na medyo makakaluwag kayo pare-pareho. Pangalawa, di ba, ang show natin legal. Apa. Kaya lang, simple lang batas Ang batas kasi, magmahal lang kayo mag-asawa kung ano ang inyong obligasyon sa asawa, tapos support each other. Ang nasa batas lang, pagdating sa parents, yung support. Na pagkakailangan ng suporta ni nanay, susuportahan nyo, kailangan nyo support, susuportahan. Pero wala sa batas ng tao, ang mahalin mo nanay mo. Pero nasa batas ng Diyos yun. Na mahalin ng anak, mahalin ng nanay at tatay. Pero nay, nasa batas na hindi ka pwedeng makialam sa may relasyon, kahit anak mo yon, na magkagulo sila. Hindi legal ang pinag-uusapan natin ngayon kung hindi relationship talaga So, anong gusto nyong gawin ni Joanna para bigyan mo siya ng tsansa pa ulit? Pwede ko na rin kung patawarin siya. So, alimbawa kung humingi ka ng sorry, anong gusto mong hingin kay nanay na kahit minsan mapagsabihan ka niya, okay lang? Yung love and care nga lang po gusto kong ano niya sa kanya. Yung talagang, maramdaman ko talaga yung pagmamalang. Bilang taong mali niya na hindi niya ako i-down. Ilan linggo na lang, Pasko na. Eto na lang, may ihanda kaming pamasko sa inyo. Isa lang hingin ko, mula ngayon hanggang 22, lahat ng itatanim nyo pagmamahal. Pag-isipan nyo yung challenge na yan, lapit ka muna kay nanay. Sabihin mo yung gusto mong sabihin. Ay, sorry. Ay, naman ko kasi nanay. Ay, mahal mo naman ako, Nay. Tatawarin kita. Tatawarin mo mas anak ko sa tatawarin na kita. Dito ka na umupo sa tabi ni Nay. So, habang huminga kayo malalim kasi hingang ko kayo kung ano parting words nyo sa isa't isa, tawagin natin ang Maritim kasi meron silang konting mga regalo sa inyo. Ang relationship kasi nasa communication yan, di ba? So, bakit mo suot yung Jesus loves you? Kung wala kang relasyon sa Panginoon Jesucristo, hindi mo sasabihin mahal mo Di ba? Kaya tayo nagdadasal Kausap mo Di ba? So kung sasabihin mo, mahal ko si nanay o mahal ako ni nanay, hindi naman tayo nag-uusap. Di ba? Pinatawad ko na po siya. Ikaw, Joanne, happy ka naman sa kalalabasan? Ha? Apa. Okay. Pero magkasama kayo sa isang bahay, wala naman kayong choice. Di ba? Kung hindi pagandahin yung relationship nyo. Ha? Opo. O sige, babalikan namin kayo, ha? Opo.
God bless you. Bilang selebrasyon sa kanilang pagkakasundo, hinandugan ng Cayetano in Action with Boy Abunda sina Joan at Milagros ng isang espesyal na pamaskong salo-salo. Sa okasyong ito, nagkaroon sila ng mas maraming oras upang mag-usap ng masinsinan at palakasin ang kanilang samahan bilang pamilya. Bilang dagdag na suporta, natanggap din nila ang mga groceries na makakatulong sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. At upang mas maging masagana ang kanilang Pasko, ipinagkaloob din ng programa ang isang negosyong pangkabuhayan bilang panimula para sa kanilang mas maayos na kinabukasan. Si Juanito, Feka, Jeff ang iyong palayaw, tama? Anong nangyari sa sitwasyon mo? Nagtungo po ako sa CIA upang humingi ng tulong at legal advice. Kasi permission na yung ginawa sa amin nung taong nagtayo ng bahay sa tabi ng bintana namin. Wala nang katapusan na pagpupukpok. Gaano katagal na kayo dun sa tinutuluyan mo? Since 1983 pa po. So, Nauna pa po napakatagal kami na. dun sa bahay na nagtatayo ng tindahan. Okay. So 1983 nandiyan ka pa, tapos bakante yung nasa likod nyo? Yes Tama po, ba? bakante po. So kailan siya nagtayo? Itong pandemic lang nung Okay. 2021. So nung nagtayo siya, initially ang tingin mo bahay yung tatayo niya. Maliit lang yung ginagawa nila. So, nakita nung ginagawa, tindahan pala siya. Nung gumagawa siya dati doon, sinita ko siya, bakit pukpok ng pukpok? Sinabi niya noon na, lugar namin to, gagawin nila yung gusto nila. So, ayun nga yung inaano ko, kung paano naging lugar nila yon, daanan yung side na yon. So unang-una may question ka whether yan ay Yes. private o yan ay easement o sidewalk or part Yes. ng public, no? Tapos, ayun na nga, yung simula ng ginawa yung tindahan na yon, wala nang humpay sila sa pukpuk-pukpok. Ultimo yung anak ko na maliit na gusto magpahinga, kahit ako gusto ko magpahinga sa hapon, ay nakakarinig kami ng mga pukpuk-pukpuk. Tapos minsan yung aso nila, doon nila tinatali sa tindahan nila pag wala ng tao. Tinatali yung ingay ng aso, kaul ng kaul. Kung hindi naman yung aso, yung papatugtog sila sa umaga, na malakas. Kung tapos na sa umaga, pagdating naman sa gabi, inuman naman. So yung ganun ba naman yung anxiety ko na ano na ako sa nangyayari noon. Hindi na matahimik yung bahay namin. Tapos sabi mo parang natakpan din yung bintana nyo. Yes, yung bintana namin at tinakpan nila. Ultimo yung CR namin, nawalan kami ng privacy, parang laging may tao kasi makakarinig ka ng boses, may nagkikwentuhan, maliligo ka, mapapatingin ka pa sa bintana, baka mayroong taong nakasilip. Tapos yung bintana pa namin doon sa kusina is natakpan na, nawalan na kami ng ventilation. Tapos, yung isa pang concern ko dyan is napakasakit sa akin. Yung may-ari ng tindahan ay naninigarilyo pa. So, yung paninigarilyo niya is umaabot hanggang doon sa kwarto namin. Bali, ito yung bintana namin, andito lang po yung tindahan, sumalit. So, kahit magsigarilyo ka, parang nanigarilyo ka lang sa tabi ng bintana namin. So, kaya pasok na pasok doon sa kwarto namin. So yung unang complaint mo, kinonfront mo siya. At yun nga sagot nila, di ba, na sa kanila parang yun, di wala ako kang na ano. pakialam. Oh. From there ba, nag-complain ka kahit kanino sa barangay or sa city or sa police? Nagpa-blatter lang ako. Pero nung nagpa-blatter ako sa barangay, sinabi ng barangay sa akin na hindi ko makalimutan na nakatayo na yan eh. Parang hindi na nila mapapaalis. Okay. So, kung may maingay na lang sa kanila, tawag na lang sa barangay para sa nagiinuman pa. So balikan natin yan at i-remind ko lang, no? Whether it's yung mga public officials na nabanggit or yung pong isang partido, yung may-ari ng tindahan, welcome kayo sa show, no? So si Jeff ay humingi ng tulong at advice. Kung gusto nyo rin mapakinggan yung side nyo, open yung show at continuing paanyaya sa inyo. So Jeff, balikan natin yon. Okay. So after that, nag-complain ka ba tungkol dun sa usok, sa ingay? Hindi na po ako nagpa-blatter pa. Minsan, pinupuntahan na lang sila ng barangay. So pag pinupuntahan sila ng barangay, I'm assuming yan yung inuman, yung ingay. Yes, sa gabi. Napapansin lang nila maingay or may iba kang kapitbahay na nagko-complain din? Siguro may mga kapitbahay din kami nagko-complain, kaso lang wala lang lakas ng loob kasi nakakaya naman kung magkakagulo pa, kapitbahay na nga lang. So ito na nga lang, naglakas loob na lang ako kasi sobra na yung perwisyon ng, lalo anak ko yung apektado. Minsan pa nga, kung ano, nagiging pasugalan pa nga yun. Tapos nakakarinig ang mga anak ko na mga salita na hindi dapat, mga mura. Actually, halo-halo na yung complaint mo, Jeff. Halo-halo No? na. Sabi mo nga, pati napapansin mo na pati bata,
nakakabili ng sigarilyo doon? Meron mga estudyante. Bumibili sa sigarilyo, tumatambay nung before. Pero nung wala na ako napapansin. So ayun na lang, yung inuman sa gabi. Dahil ang show natin ay gustong makatulong sa lahat, yung pangkalahatan muna sasabihin ko, ha? Unang-una, mga kapatid, mga kababayan, mga magulang, no? Pag meron gagawa ng construction na kapitbahay nyo, na sa harap nyo, malapit sa inyo, huwag nyo pong isipin na wala kayong pakialam. Bakit? Kailangan bumalik yung mentality ng community sa atin. Walang tao na siya lang, may pamilya yan, may barkada yan. Kung yun ay makakaabala or sa batas natin, nuisance, no? So, halimbawa, dito sa Taguig, hindi nagkukulang si Mayor Lani na magpaalala sa mga barangay, basta't may construction, tignan nyo kaagad kung may permit. No? Bakit? Kasi katulad nung sinabi mo na masyadong dikit sa inyo, alam nyo sa batas, yung light, yung noise, etong sa smoke, no? Yung easement, para hindi matakpan nyo yung karapatan mo, dapat yon sa building permit palang tinitignan. So, kahit pader, no, may fencing permit yan. So, wala dapat tinatayo na walang permit. Kune-question mo nga kung private lot yon. No? So, kung may permit kasi yon sa munisipyo or sa city, alam mo na chinek yon na private yon na pwede. Pero kung walang permit kasi, dapat yon pinatigil kaagad. Pinatigil ng barangay, pinatigil ng munisipyo. Isa sa pinakamalaking problema natin, pag nakatayo na, kasi gumastos na yun eh. Talagang prevention parate. Yung tinatayo pa lang, tignan na natin may permit, may problema ba? Kasi nga, pag nakatayo na, lalaban yon, di ba? At mag-aaregluhan talaga yon, no? So Jeff, ang gagawin natin dito, patitignan natin isa-isa. Ano yung violation? Kasi mas madali mag-complain na klaro yung violation. Napakabigat po ngayon ng batas sa anti-smoking. At si ate, for the last 15-20 years, grabe talaga ang effort niya dyan na labanan yung smoking in general, but yung second-hand smoke. May mga penalties na mabibigat pag hindi sinunod yung batas. Our lawyers will talk to the barangay and let's see then kung gusto rin makipag-usap ng kapitbahay mo. Pero number one doon, itigil nila yung paninigarilyo na napupunta sa'yo. Ako, personal ko to ha, masakit na makita yung isang tao ay kinakasuhan, kinukulong, dinidemanda. But kung nagbebenta talaga sa minor, kung talagang nagyoyosi doon at kumakalat, ganun din sa inuman halimbawa, no? Bawal yung in public na mag-iinuman at saka yung ingay. Jeff, yung batas, applicable yon depende sa facts. So kung sasabihin halimbawa sa batas, meron kang easement sa light, but that assumes nandun ka sa tamang tinayuan mo. So susukatin na natin at aayusin yon. So assuming lahat ng kwento mo, Jeff, ay totoo, immediately dapat itigil yung inuman doon, yung smoking, and then sana hindi na umabot, pero kung aabot sa korte, yung question nga na pwede bang tayuan yon, pwede bang may sari-sari store doon. But the last point I want to make to you is that ayoko naman manakot, ayoko naman dumating sa point na pinag-uusapan natin criminal or administrative penalties. But eto, I'm not referring to your barangay per se. I'm referring in general. Ang pulis, ang barangay, ang mayor, lahat yan, may pananagutan sa batas yan. So yung tinatawag dereliction of duty or hindi mo ginawa trabaho mo or yung neglect, hindi lang fine, hindi lang suspension, dumadating yan sa dismissal. So kung hindi natin gagawin yung ating trabaho, ang publiko, lalo yung aggrieved, ay merong karapatan mag-complain. So ang question lang, saan ka magpa-file? Sa Sangguniang Bayan o Sangguniang Panglungsod ba? Sa Ombudsman ba? Sa Piskalya, no? Mag-recap tayo after yung ating lawyers at staff ay talagang mapuntahan muli yung sa bahay mo. So, again, better prevention, pero maganda din na alam natin karapatan natin, alam natin responsibility, pero yung sa mga barangay, no? Hindi na tayo dapat umabot sa gigibain natin yon. Mas maganda sa una pa lang maayos. So, Jeff, actually, alam kong hindi happy ang New Year mo habang everyday may abala. But kami nagpapasalamat ni Kuya Boy, ni Ate Pia, kasi nga, it's people like you na naglalakas loob to complain. Alam mo, pag walang magko-complain, hindi magbabago ang Pilipinas. Kailangan talaga ng mga taong katulad mo that will come forward and will complain. CIA with BA, we will definitely do our best. Pero kung kailangan sampulan, gagawin natin. Kasi nga, hindi pwedeng sarili mong tahanan, stress ka pa rin.
dapat lahat tayo may napupuntahan and preferably bahay natin yon na Payapa. yun ang palasyo mo. Di ba? Kahit anong liit, kahit anong humble ng lugar mo, yan ang palasyo mo. No? So Jeff, thank you very much. At Thank you, sana, Kuya Alan. Di ba? Pero ano na, hindi lang to advice. As you said, humingi ka ng tulong. So, Yes. Marami ako natutunan. Ayun talaga, alam ko. Kaya lumapit ako dito. Sinamahan ng Cayetano in Action Team sa pamunuan ng Barangay Manggahan si Jeff. Agad naman silang sumama para suriin ang inirereklamong tindahan. Muling gumawa ng panibagong formal na reklamo o blatter si Jeff na naglalaman kung paano apektado ng kalusugan ng mga anak dahil sa usok ng sigarilyo at paulit-ulit na pag-spray ng insecticide. Ingay na sanhi ng pagpupukpok at pagtahol ng aso. Nasa blatter din na gustong malaman ni Jeff kung meron bang hawak na titulo ng lupa ang nagpatayo ng tindahan. So yung unang step ay dapat nasa tama at angkop na pamamaraan tayo. It's either magreklamo sila doon sa ugnayan sa Manggahan o kaya magreklamo sila doon sa ating barangay police officer investigator. After noon, magdi-decide sila kung hindi pa rin magkasundo in both side, i-endorse na natin doon sa lupon. Maraming salamat sa CIA at kay Kuya Alan dahil doon nabigyan ako ng linaw at payo. Sa ngayon, nag-uumpisa pa lang ang laban kasi mag-uusap pa lang kami dito sa lupon at sana maging maayos at manaigang tama. Nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Aba, welcome to Aba. Ask Boy Abunda. Meron tayo ngayon isang bisita na nais ding magtanong sa atin tungkol sa kanyang karera at marami pang iba. Tawagin na natin. Please welcome Kiel. Hello po, Tito Boy. Magandang gabi at maraming salamat sa pagdalaw sa amin dito sa Cayetano in Action. Yes, lalong-lalo na dito sa Aba. Ask Boy Abunda. Kiel, ano ang iyong katanungan? Ang katanungan ko po ba, una-una po, gusto ko talaga pong mag-artista po eh. Ever since I was 18 years old po, talagang pinangarap ko na pong mag-artista. So, 23 na po ako ngayon. So, parang almost 7 or 6 years na po. Paano po ba hindi ma-burnout? Number one, kahanga-hanga para sa akin yung naghanap ka ng stable job. Okay yun. Nag-FA ka ngayon. That's number one. Number two, itong mga moments na ganito, make sure that if there is any chance for you to get into anything that's related to the business, go for it. Basta hindi lamang distract, hindi lamang makaka-disrupt ika nga sa iyong trabaho. Kasi, alam mo, Kiel, ako ang natutunan ko rin, may mga bagay na gusto tayo. Apo. Hindi ko naman gustong maging host eh. What did I want to be? All I wanted to be was, I wanted a job that would allow me to provide the best for my mother. 7 years, pinangarap mo mag-artista, sinubukan mo naman ang lahat. Naghanap ka ng ibang trabaho and you're now flying, which is good. Every chance you have, may mga imbitasyon. Hoy, Kiel, merong may stage play. Kiel, merong guesting kay Tito Boy. Kiel, merong papel dito sa pelikulang ito. Maniwala ka o hindi, yung movement ng tadhana, nagtatagpo. Move towards that. Because it will move towards you, yung pag-gravitate, if it is meant. If it's meant for you, gagawa ang tadhana, ang Panginoong Diyos. Basta you have to cooperate with it. In the meantime, if there are opportunities like workshops, if there are opportunities, halimbawa, may mga events, and if there is a chance for you to sing, or there's a dramatization of something, go for it. Okay po. Kasi yung mga moments na yun, ang nagli-lead sa'yo towards that dream, if that is the dream. Yes po. Di ba? Okay. Siguro po kaya po natanong ko po yung Tito Boy sa inyo po, yung paano ba't hindi mamamatay. Yung susunod na question po kasi, yung pumapasok po yung insecurities. Yung mga kasabayan ko po kasi, ngayon po mas nag-flourish po sila around show business po. So, paano po ba lalong hindi rin pa insecure sa sarili mo? Ang inseguridad, lahat tayo, Kiel, lahat. You know, Oprah Winfrey, sabi nga niya, has interviewed thousands and thousands of some of the most powerful, some of the most famous public figures in the world. Lahat sila
pagkakatapos ng interview, ang tanong ay iisa, which is an expression of insecurity. Ang tanong nila is, goodbye, was I okay? Di ba? Opo. Yung lahat tayo merong inseguridad sa ating kakayanan. But let me tell you, at para ito sa mga bata na nagmamasid sa pag-uusap na ito, alam niyo ho ba that insecurity can fuel a certain kind of energy that can push you to brilliance? Yung inseguridad, pwede mong magamit yon. Kinakabahan ako, don't deny the kaba. Embrace the kaba, but use it as an energy. Yung inseguridad, nagagamit yan to becoming a positive energy. Pero babawasan lang para hindi ka naman mahimatay. Pero lahat may insecurity. Ito po yung pinakahuli ko pong tanong po. Paano mo masasabi na ito po, pag-achieve ko po ng pag-aartista po, pag-abot po ng pangarap na to, paano mo masasabi na kontento ka na po? It's good to be content in life. Yes po. It's good to be content in life because contentment is a source of happiness. Pero contradictory ito pag ang pinag-uusapan karera. Tayo kasi we always move to the next project, di ba? Pag sinabi mo, okay na ako, medyo relaxed yun di ba? Pagkatapos ng isa, you move towards what's next. Let the fire keep burning. Katigan mo yung paniniwala, huwag kang bibitaw, because what is meant for you will happen. Salamat. Di ba? Opo, totoo naman. Maraming salamat, Kiel, sa iyong pagdalaw sa amin. Opo. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming kwentuhan. Maraming salamat po. Ito po ang Aba at ito po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street. Marunong ka ba magluto? Kasi nagugutom na ako eh. Alam mo, nag-crave ako something healthy. Siguro, gulay. Veggies! Oh my God! Alam mo ba, kakabasa ko lang ng article online. Merong isang garden sa Payatas na namimigay ng libreng gulay. OMG! As in, oh my gulay! Alam mo perfect, yan. diba? Pero alam mo, grabe, akala ko wala nang libre sa panahon ngayon, pero libreng gulay. Insane. I know! Eh, tingnan mo ko, sabi, dating OFW yung nagmamanage nun ngayon. Tapos, yung mga kasamahan niya, mga dating OFWs din. Alam mo, What if ipakilala natin sila kay Kuya Alan para naman mapasalamatan sila? Diba? alam mo, magandang idea yan. Pero even better, puntahan na lang natin. Tama! Let's go! Kasi ang ganda ng ginagawa nila para sa community eh, diba? Let's G? Let's gulay! Let's gulay! Let's go! Nagsimula po ang Natural Organic Garden ng OFW. Kasagsagan po ng pandemic. Kasi nga, walang trabaho. Walang-wala kami noon. Masaya na kami noon sa simbahan na makatrabaho kami sa garden. Tapos may 1 kilong bigas. Kasi hirap talaga noon nung umpisa. Maliit lang po, nagsimula kami sa maliit na garden. Mahirap talaga yung umpisa namin dito. Kasi po, daming basura. Nakatulong po ang garden sa amin kasi hindi na po kami bibili ng gulay sa palengke. Pipitas na lang po kami. Pagtapos yung kita po namin dito ay yun, pinagati-hatian namin. Yun na yung pambili namin ng bigas, ulam na isda. Yun po. Kasi wala naman po bayad kami dito eh. Dito na lang kami araw-araw. Nag-akyat kami dito mga 6 o'clock hanggang 10, ganyan. Pasalamat ako kay Praise Rose dahil sa garden, malaki talagang tulong nito. Pasalamat po ako kasi hindi na kami bibili ng gulay dahil dito na po kami, hindi na namin kailangan bumili sa palengke. Pipitas na lang po kami.
Nandito tayo ngayon sa Payatas, Quezon City. At personal nating makakakwentuhan ang nagpasimula ng OFW Natural Organic Garden Inc. Hello po, Ate Rose. Magandang araw po. Pwede niyo po ba kaming i-walk through? Ikwentuhan niyo po kami kung paano po nagsimula itong organic garden ninyo. Yung pandemic talaga nag-umpisa kami dahil nga yung pupunta ko sa City Hall, yun nabalitaan ko, tapos kasama ko pa yung mga kasama ko na OFW noon na. Yung nahirapan ka na kung saan ka kukuha ng pagkain mo, tapos yung mga gulay ang mamahal pa. Wala pong pundo. Talagang hinikayat ko yung mga kasama ko, mga kapitbahay ko, kaibigan ko, lalo na si Mami Arby na tayo ng maliit na garden. Magtanim tayo para kahit papaano makakalibre tayo ng pang araw-araw na mga ganda naman ayun po. Ayun, nagustuhan nila naman yung sinasabi ko sa kanila. Ayun, nagtuloy-tuloy na po kami niyan. Opo. Nung pandemic po yun. Opo. So, totoo po talaga na merong pitas all you can dito sa garden ninyo. Opo. Kasi namimigay po talaga kami sa may gusto. Kasi nga, wala naman kaming puhunan eh. Kundi yung puhunan namin is magtitiis lang kami, magtatanim lang kami, may aanihin na kami. Ayun, kaya nagustuhan niya ng mga tao. Bakit niyo po naisipan na ipamigay po na pinagtatrabahuhan niyo po ito na araw-araw niyo po ang sarap kasi sa pakiramdam, ma'am, yung nakakatulong ka, yung kabawasan na sa kanila yung kahit maliit na halaga, kabawasan na sa kanila yan eh. 'Di ba? Yung pangsahog pa lang malaking bagay na sa kanila yon kasi ang mahal po ng mahal po ng mga bilihin. Opo, ang laking alwa po yun ngayon sa budget niyo. Opo. Paano po kayo nagtutulong-tulong ba? May toka-toka po ba kayo dito? Tulong-tulong po talaga kami. Wala kaming sinasabi na ikaw magdilig ka, ikaw ganito. Wala po kaming ganun. Basta kung ano yung nakikita namin trabaho, kung anong nakikita nalang trabaho na ikagaganda naman, ginagawa namin. So very harmonious naman po pala yung pagtatakbo nyo po nito at nagkakaisa-isa po talaga kayo. So ngayon po, pwede niyo po bang ipakita sa amin kung ano yung mga gulay na itinatanim niyo dito sa inyong munting farm? Saka kung pwede po kaming mag-uwi. Nakalaki yung kabati. Try for you. Wow, thank you Isa pa naman. Ako, Ate Rose, thank you po kasi pinayagan nyo kaming magpitas or mag-harvest nitong gulay. At least meron na kami ngayong pang nilaga. Pechay, pang nilaga. Tama. Alam niyo po, Ate Rose, napakaganda po ng ginawa niyo rito sa garden niyo. Lalo pa, ang daming nakakakuha ng libreng gulay mula dito. No? And I'm sure po, yung mga nakakakuha po dito ng libre ay malaki ang pasasalamat nila sa inyo. Thank you din. Napapasalamat din ako sa kanila at nakakatulong ako sa mga nangangailangan at nakakabawas sa budget nila. Pero alam niyo, Ate Rose, nagpapasalamat din po kami sa inyo dahil marami po kayong natutulungan dito sa munting farm po ninyo. At dahil po dyan, meron po kaming munting liham po. Ito po, basahin niyo po. Wow, thank you, ma'am. Dear Ate Rose, nabalitaan po mula sa amin mga naritin na kabutihan ng ginagawa mo para sa inyong community. Hangang-hanga ang inyong ginagawa dahil sa hindi lang nakatulong sa kalikasan, higit sa nakakatulong ka rin sa atin mga kababayan para kahit papano ay mabawasan ang kanilang gastusin sa pagkain. Tulad ng inyong mga tanim naway mas yumabong pa ang biyaya sa inyong buhay. Lubos na nagpapasalamat, Kuya Alan Cayetano. Maaari ka ba namin imbitahan sa studio para sa personal na kasasalamat? Yes po. Nakakatuwa naman yan, ma'am. Yung hindi ko ma-explain. Explainable. Ayan. Ngayon mo tinatanggap niyo po ba ang invitasyon? Yes na agad. Yes na agad. Opo. Ano pa bang inaantay po natin? E di, tara na po at sasamahan po namin kayo. Let's G! Let's go! Let's go! Welcome to Cayetano in Action, Boy Abunda, Rose. Maupay nga gabi mo. Kuya Alan, taga Maydolo, taga sa amin. Kapitbayan ng Borongan. Maupay, nakaka-proud. At sasabihin ko sana, damo nga salamat kan Aya at Rika. Maraming salamat, Aya at Rika.
Good job. Hello po. Welcome. At talagang inspiration ka sa marami. Kasi Sobra. maraming gustong may gawin na project maganda, pero maraming agang-agang, maraming, di ba, yung kaya ba o hindi. At syempre, hindi madaling kumuha din ng lupa sa Metro Manila. But kayo, kumbaga, you just did it. Anong una mong tinanim? Just out of curiosity. Yung ano po, yung mga madali po, yung pitsay po, okra, talong, yun po yung maunang-una namin tanim. At napakaganda ng konsepto na anli, ang tawag yung anlipitas ng gulay. At saka siya lang yung bulaklak na nagtanim ng gulay. Rose siya eh. Oo nga. Oo nga. Pero talaga nakaka-proud. Thank you po. Tapos paano yung ano? So, who is qualified to go to the garden para mamitas? Kahit sino po, basta malaki. Opo. Pero tingnan mo, Ate Rose, no? Di ba yung sabi kasi tinuturo sa atin lahat sa school, di ba? Kung anong ating itatanim, yan ating aanihin, di ba? Pero minsan, ang hindi tinuturo, pag tama yung tinanim mo, di ba? Magbe-bear fruit yan, dadami ng dadami. So tingnan mo ha, from walang magawa na may ginawang mabuti, sa walang makain, may kinakain. Tapos, yung lesson, di ba? Yung parang, honesty tayo dito ha. Pero generous kami kahit sino sa inyo. And that's why we want to be of help sa inyo. May regalo din po ang Cayetano in Action with Boy Abunda sa inyo. No? Anong ating mga regalo, Kuya Alan? So, may seedlings, may garden tools, and of course, may 10,000 pesos. Thank you, Tito Alan. Pero nakaka-proud lang. Ito yung regalo sa thank you inyong po. grupo mula sa Cayetano in Action. Kung may maisip kayo, yun, may plano na at makakatulong kami, we want to partner with you. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat. Sa paglaban sa pang-aapi, sa pag-iwas sa perwisyo, at sa pag-abot ng pangarap, may nakahanda tayong makabuluhang payo, mapusong solusyon, at agarang aksyon. Lahat ng yan sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0.